Dobleng dagok ang nararanasan ng mga residente ng Zamboanga City ngayong tag-init. Bukod kasi sa lumalalang krisis sa supply ng tubig, nakaamba rin tumaas ang bayad sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado. Naabutan ng Billionaire News Channel ang magkapitbahay na sina Rambly at Kausar na nag-iigib ng tubig sa tabi ng highway sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Halos isang buwan na raw na walang tumatagas na tubig sa kanilang mga gripo, kaya nagtitiis silang bumili ng supply sa isang kalapit na bahay na may deep well. Sobrang hirap. Papunta kita katawan ko pa ng tubig. Opo, talaga. Sobrang hirap pero wala tayong magawa eh. Wala naman daw wala naman gustong may yan yung i-control kasi hilin nyo man tayo. Apektado rin ang mga negosyo sa krisis sa supply ng tubig, gaya ng water refilling station na ito na hindi maserbisyuhan ang kanilang mga customer. Ayon sa Pag-asa, mula Enero hanggang Marso nitong taon, mas mababa sa average rainfall ang naitala sa Zamboanga City. Noong Enero, 2.4 mm lang ang amount of rainfall na nai-record sa lungsod, malayong-malayo sa 69 mm na average rainfall tuwing Enero. Nitong Marso naman, 4.9 mm lang ang naitalang rainfall na malayo rin sa 67 mm na average rainfall tuwing Marso. Ito yung Pamukutan River dito sa Zamboanga City, isa sa mga main source ng water supply dito sa lungsod. At dahil halos 4 na buwan ng kakaunti ang experience na ulan dito sa Zamboanga City, ay halos matuyo na ang mga ilog dito, gaya dito sa Pamukutan River. Sa bagong inilabas na water rationing schedule ng Zamboanga City Water District, may ilang barangay na 2 hanggang 5 oras na lang ang supply ng tubig sa isang araw. Ang ibang high-lying areas ay wala talagang supply. Posibleng lumala pa ang sitwasyon kung matuloy ang sinasabing Super El Nino ngayong taon. Ako, nagsasuggest ako na yung desalination. Pero sabi nila, mahal daw ang desalination. Pero mas mahal kung walang tubig. No, kasi kung naalala ko, there are studies na ginawa ng balikatan, yung mga Amerikano na nandito sila, na ang Zamboanga City talagang matatamaan ng super drought nga. Kung may problema sa supply sa tubig, dagdag bayad naman ang inaasahan sa kuryente. Tataas kasi ang tinatawag na blended power rate ng Zamboanga City Electric Cooperative simula sa susunod na buwan. 55% ng power supply ng Zamboanga City ay nanggagaling sa mga coal-fired power plant, kaya apektado ang generation cost dahil sa pagsirit ng presyo ng langis sa global market. We expect an increase in the electricity rate this coming months. No, but as to how much, we still do not have an information on that. Magiging hamon ngayon sa mga consumer kung paano magtipid sa pagkonsumo ng kuryente habang nasa kasagsagan ng dry season. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.